Paano malalaman kung ang gulay ay sariwa? Kulay dapat natural at matingkad ang kulay at hindi nangingitim. Matigas at malutong, ang dahon at tangkay ay dapat firm, hindi malambot o malata. Amoy dapat sariwa ang amoy. Iwasan kung maasim, mabaho o parang panis ang amoy. Walang malagkit na senyales na nagsisimula ng mabulok. Sa malunggay dapat matingkad na berde. Maliliit pero firm, hindi dilaw o tuyot, hindi malagkit o malambot. Sa talbos ng kamote, dapat ang dahon at tangkay ay malutong o firm, hindi malata. Pumili ng matingkad na berde. Sa bulaklak ng kalabasa, dapat maliwanag na dilaw o orange, buo at hindi laylay. Sa patola, dapat matigas at firm, makinis at makintab ang balat, pantay ang kulay at walang mga pasa. Ngayon, simulan na nating lutuin ang mga gulay na pinitas sa ating backyard garden. Simulan na nating igisa ang bawang at isunod natin ang sibuyas. Isunod ang kamatis. Next ang ating patola. At pagsabay-sabayin ng ilagay ang talong, ampalaya at okra. Lagyan ng konting tubig para magkaroon ng konting sabaw. At timplahan ng seasoning ayon sa iyong panglasa. At pag medyo malambot na ang mga talong, okra at ampalaya, pagsabay-sabay na ding ilaglag ang mga dahon ng malunggay, saluyot at kamote. Di na kailangan ng umami pag fresh ang mga gulay dahil manamis-namis na ang lasa nito. At ilagay na din sa ibabaw ang sahog na pritong isda. Yan, meron na tayong masarap at masustansiyang gulay. Hey, nakalimutan kong ilagay ang bulaklak ng kalabasa. Ihabol na lang. Madali din lang ito maluto. Luto na ang ating fresh, mabango, masarap at napakamasustansyang halo-halong bunga at talbos ng gulay.